Okay, daghang salamat sa solo ni Brad Japit. Baka pratong uban. Doon lang ko ipahibalo gamay, no? Gi-announce na ito nga butahan lagi na itong siling paning itong Panot Church aron nga komportable yung mga manimba. Okay? So, i-request na ko si Brother John magsusi kung kapilang presyo. So, ang quotation mga 1,000 mga no? So, ang ato nga deadline, if you are willing nga mo angkon o usa or duha ka kaha, no? Sa makaya lang. Ang atong giampo at least na iunom, no? Nga mabutan nato. Okay? Kanya kung naibukomit nga medyo mo sobra, okay ra kay mapalit man tug wire, no? Kay kanang siling pan atong paliton wala pa nay dala nga wire nga taas, no? Paliton to ang kurna. So we hope and pray na mahimo na to no? Tungod kay doon na sa kita as mention ako sa muna, doon na tayo gipaabot nga mga dagko pod nga events. Okay? Ang Publari mo na regional nga alignment ini i-held. Unya ang Umiso diri i-held sa Nabal, although dili sila diri magsisyon, pero daghan pod ang matulog diri sa church at that time, no? So magamit gihapon sila sa church. Unya ang BIPA na i-prospect nga duha ka dagko nga event ang BIPA nga diri po di-held sa ato nga church, no? So subject pa no na for confirmation kini tanan sa November ni, no? Himuon. So mo na nga at least makahatag tag comfort, no? Gamay sa mga musuli nga mahanginan po sila. Okay? So mo na kung jutay nga pahibalo, di kita maglangay dinita sa pagtuon sa Word of God. Roma Kapitulo 3 verses 1 to 31. Ang atong mensahe pagkauluhan nato the righteousness of God. So kini nga the righteousness of God, makita ni siya sugod sa verse 21 up to 31. Kay ang atong ginatunan mga igsoon nga series, ang outline ni nagsugod ang gisgutan nato ang problem no katong sala, ang sala sa tao. Hintil man or Hudiyo. Ang hintil gisgutan na sa chapter 1. Ang mga Hudiyo, including sa mga religious people, gisgutan na sa chapter 2. Unya, napay remaining nga conclusion din ni Pablo from sa chapter 3 verse 1 up to verse 20, no? So ato ning mo ni ang atong pagatun-an karon. Ang atong outline na dinhi ang atong outline, no? Natay tulo nga makita God's faithfulness and the unbelief of the Israel. Verse 1 to 8 na siya. Ikaduha, the universal guilt of humanity. Kay sa atong wali sa previous nga duha ka mensahe, ang presentation makasasala ang tao, Hudiyo man o hintil. Ang ikatulo sa atong outline mo na ni dinhi nato ikuha atong title, Justification by Faith in Jesus Christ, no? So sa dito kita makapadayon ampo sa ta. Ginoong Dios sa magatunaw sab kami sa imong mga pulong. Naga-pray kami nga imong kaming giyahan. Tuloy kami sa mga kamaturan dinhi. Damdagi Lord ang una-una sa matag usa. Puna kami sa imong Espiritu Santo o Diyos. Kami nagaampo, nagapanugyan in Jesus name. Amen. So yung dinhi sa verse 1, remember nga gibiyan nato nga chapter 2 nagisgot ito sa mga Hudiyo, no? So padayon ni siya nga verse. What advantage, ingon sa verse 1, what advantage then has the Jew? Or what is the profit of circumcision, no? Mga Hudiyo ni, ng mga circumcised people.
Ingon din much in every way. Dakong advantage sila, no? Chiefly because to them were committed the oracles of God. Ang oracles of God, morning the revelation of God, ang God's Word, no? Di ba ang God's Word nato karon kining Old and New Testament? Dito man igipaagi sa kanila, sa mga Hudyo. So dako, sila nakauna og basa ani, no? So dako ang advantage, mga igsoon. Kung magisgon puntag Messiah, Savior, o si Jesus, Hudyo siya. Mo nang advantage kaayo being a Hudyo. Verse 3. For what if some did not believe? Kay daghan po mga Hudyo di man totoo, no? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect, no? Kay daghan mga Hudyo nga dili mo tuo. So mapurnada na ba ang kaayo sa Ginoo? Kay ang God's word, no? Gi-channel man dito kanila. Dito pagrapod diri, no, sa verse 4. So certainly not, no? Indeed, let God be true, but every man a liar. Mao ang nakapinasahi mga igsoon, no? Kining pagtuon sa Bible kay Word of God siya, in contrary sa gitawag Word of man. So may nakalahi. Kay ang Word of God is pure truth, kamatuoran siya. Ang Word of man, subject pa na siya sa scrutiny kung tinuod ba nagdi, di ba? So ang pulo nga iya sa tao, meaning dili masaligan. Pero pag ingon nga, let God be true and every man a liar. In other words, ang tao, bisag unsa niya mga igsoon pinilosopo, kung ang iyang idea or ang iyang pangunahuna mo contradict sa Word of God, so asa may atong barugan og tuhan? Ang Word of God. Kaya nga gani, ang Word of God is truth, kamaturan. No? Mo na mga igsoon nga, ang tao dili siya dapat magpadala sa tawhanon nga pangunahuna. Ang importante nga ginahuptan sa tao ang pulong o pangunahuna nga iya sa Dios. Kaya again, sa gani ang iya sa Dios, truth, no? In other words, kung mo contradict ang human logic and philosophy, kung kini mo contradict sa Word of God, kinahanglan kabalo na ka sa imong pilion. The Word of God. Kaya nga gani, the Word of God is truth, no? Kamatuoran mga igsoon. So yung diha, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. But, verse 5, if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? Is God unjust who inflicts wrath? I speak as a man. Certainly not, for then how will God judge the world? So yung una niyang nahitabo, no? Medyo lisod siya tugkaron ang verse 5 at verse 6. Pero yung una niya, no? Di ba ingon ganina nga, ang mga Hudyo, mga unfaithful, daghan kanila mga unbelievers sa mga Hudyo. Oh. So karon, tungod sa ilang mga pagpakasala, ning lutaw nahibalaan nga God is righteous, no? Ning lutaw ang righteousness of God pinaagi sa backdrop of sinfulness of people. So ang question nila mao ni, so dapat, ingon ang argument, dapat dili silutan sa Dios ang mga makasasala. Kay nga naman, kay gani ni ana nabalaan na matarong day ang Dios. Kay kung ang tao wala magpakasala, dili mo lutaw ang kinaiya sa Dios nga, uy, matarong yun ay siya, o Dios siya sa hostisya. Ug tungod niya na, ingon ang argument, sa tawanon nga pag-argument ba, so dapat dili masuko ang Ginoo kung ang tao nagpakasala, no? Pero ingon ni Pablo, oy, dili ingon niya na, ha? Verse 7, if the truth of God has increased through my life to His glory, why am I also still judged as a sinner? No? Muna itong gisulting argument pag-ulan.
Ha? Di ba nakita ang glory sa Ginoo nga sa iyang pagkamatarong tungod sa pagpakasala, no, sa tao? So dapat ang tao nanungugman man siya sa Ginoo tungod sa iyang pagkamakasala, mao nang pangutana ng atin at tawanon mga pagkapangutana. So padayon, and why not say, let us do evil that good may come, as we are slanderously reported as seeing, and as some affirm that we say their condemnation is just. Okay? So na-contradictory nga mga arguments, no? Kaya moingon ang kining unang argument nga gi-present, sige magsingit tag pakasala aron nga the more nga ma-appreciate pag yun, no? Ang goodness sa Ginoo. Okay? Makita ang iyang righteousness kay backdrop man ang sala, no? Pero imo din sa Bible, dili mo na ang Diyos. God is just. He will bring condemnation to sinner. No? Yes, ang Ginoo matarong, pero ang Ginoo po justisya. Meaning, tungod kay justisya siya, ang Ginoo musilot. Mao na siya mga igsoon ang justisya. Dili na justisya kung ang sala walay bayad na punishment. No. So what then, verse 9? Are we better than they? Not at all. Gikumpara na ni Pablo ang mga Hudyo at mga Hintil, no? So kitang mga Hudyo, kumpara sa mga Hintil, maayo ba bata nila? Ingon diha ang tubag, dili oy, not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. Mao ni siya ang argument, min idea mga igsoon nga atong giwali sa previous nga duha ka messages. Nga ang tao, Hintil man or Hudyo, religious or irreligious, no? Pareho sila all under sin. Parehang problem ang sala, mga igsoon. So karon ang declaration mao ni ang ingon sa Bible. As it is written, there is none righteous, no, not one. No? Sa tanan daw nga tao, wala gyud tao daw nga matarong. No? No exemption mga igsoon. Bisan ang tao di ay bisan unsa siya ka relihiyoso, pero ang iyang pagka-relihiyoso dili na makapamatarong niya. Mga igsoon, ang libro sa Roma, no, kini atong gisgutan nga Roma. Mao ni siya ang pangutana, dako nga pangutana gitagak tubag ni Pablo. Ang tao nga ba kasasala nga hukmananan sa silot, paano siya mamatarong atubangan sa Dios nga balaan? Mao man ay pangutana. Natay problem ang sala sa tao. Pero ang pangutana, paano siya mahimong matarong atubangan sa Dios kay ang tao makasala man? Unya nagingon man ang kasulatan nga ang suhol sa sala, doon na ni siya silot, no? Na ay silot tungod kay ang Diyos sa hustisya. So, ingon diha, there is none righteous, no, not one. There is none who understand. There is none who seeks after God. Kining statement mga igsoon sa verse 10, verse 11, this is God's point of view about righteousness. No? Ang sulti sa Ginoo about the works of righteousness of man, ingon sa Ginoo, walay matarong, walay nakasabot, walay nangita sa Dios. No? Mao na mga igsoon ang sulti sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Verse 12. They have all turned aside, no? They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Kining goodness nga gisgutan na po diri mga igsoon again, no? Goodness ni siya that will make or transform man become righteous before God. Nga ang tao ba sa iyang goodness, nga ang Ginoo mo siya, okay, kanang imong goodness, makapahimo na nimong matarong.
Pero sa mata sa Ginoo sa kuno, actually there is no one that is good. Wala gyud isa ka tawo nga maayo. No? Well, kung naghatag kag tabang sa imong isig ka tawo, ang tao, di ba? We have done good deeds sa atong isig ka tawo. Maayo na siya, okay? Maayo na. Pero ang ginisbutan din sa Book of Romans, mga igsoon, goodness that will make man righteous before God. In other words, bisag kung saan sa tao of giving, bisag kung saan sa tao, mga igsoon, of being religious, of prayerful, o bisag kung saan sa tao pagpanggihatagon, it will not be converted to that man will become righteous before God. Kaya kung sa Bible, there is no one that is righteous. No one is good. No one understand and seek after God. Every man become unprofitable, meaning useless, mga igsoon. Paano nag-expound ni Pablo about sa tao nga makasasala? O tanaw lang nato sa bunganga mismo. Ingon din sa verse 13. Mao ni ang tao. Their throat is an open tomb. Limang ganyan no? Ang bakbak, no? Hugaw, baho, ingon na, their tongue, they have practiced deceit, no? Naadihang mabalaan mo ang pagkamalimbungon sa tao. The poison of us is under their lips. Okay? So, di ba ang atong mouth, our tongue, this is the window of our heart, mga igsoon. Ang ipakita lang din ni nga passage, yes, hugaw, dili maayo ang atong baba because nagsugod na actually sa kasing-kasing sa tao, no? So, whose mouth is full of cursing and bitterness. Di ba yung ang bunganga, especially sa unbeliever. Di ba? Ang tao nga po, wapay Ginoo, magguwa silang baba, mga kabastusan, mga panghimaraot, di ba? Mauna kasagaran. O, makarelate ni mga kita ng atong background, ni nana biyataan believer sa una pa. Di ba inana po ta, nalikta manhungo, mga pinastos, mga istorya. Human kita na convert, naghinahingin na ng tagbiya diha kay nga naman. Nabala na ito, madilig yun na mayo. No? So, mao ni ang tao, mga igsoon. Ug niya pa, sa ilang mga aksyon, sa ilang mga lakaw, their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways. No? Makita nato ni ngano nang ihunahan naman ng tao. Tungkol kay problematic kaayo ang kasing-kasing sa tao. There is covetousness. There is greediness, mga igsoon. There is envy. Natungod ni ana mo ning resulta nga ang tao pwede siya manakit, magpanglupig sa iyang isig ka tao, di ba? So mao ni ang kahitabo. So ang picture din sa tao, bad image yun ang tao, no? Sa presentation diri mga igsoon. Unsa ganito, i-remind mo na ko unsa ganito ang theme verse sa libro sa Roma. Roma 1:16 o 17. Ayaw yun na ninyo kalimtin mga igsoon. I am not ashamed, ingon ni Pablo, of the gospel of Christ. No? For it is the power of God unto salvation to everyone who believes. To the Jew first and also to the Greek. Verse 17. For in them is the righteousness of God revealed. No? So, gikan na ang truth mga igsoon, gi-explain ni Pablo kanato nganong gikinahanglan ang gospel of Jesus Christ. Okay? Una nga presentation tungkol kay ang tao mga makasasala. Tanan nga tao, mga tao nga hinimbahon o dili hinimbahon. Mga tao nga relihiyoso o dili relihiyoso pareho, no? So ang gisgutan din no? Nga sila mga makasasala. Verse 17. And the way of peace they have not known. Ano ng peace, mga igsoon? Ang aron ba ang tao makabaton og kalinaw ngadto sa Dios
Ingon diya ang tao wala kay balo unsaon nga ma-reconcile siya. Ang idea sa peace mga igsoon, there is hostility, panag-away ba, between God and man. Kung sa may nakahatag hostility, panag-away nila tungod sa na nagpatunga ang sala. And to make peace, na ma-reconcile sila, ang tao nagdo sa Dios, ingon sa pulong sa Ginoo, they have not known. Wala kay balo ang tao ani, no? Ug diya pa makita silang kinabuhi, there is no fear of God before their eyes. Walay kahadlok sa Dios diya sa ilang mga mata. Di ba ingon niya na ang bisan utanaw ta karon sa mga balita sa social media? Mga tao nga may appearance supposed to be mga talahuron pero makita sa ilang mga gawi no nga unsa kuno? There is no fear of God, mga igsoon. So karon padayon verse 19. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped. Di ba ganina, baba ang isgutan, nga grabe kahugaw? Unya katong mga under the law, mga huli, bitagahan sila law, aron nga sila ma-stop pang ilang mouth. And dili lang niya na, and all the world may become guilty before God. Tungod sa kasuguan mga igsoon, na ay conscious awareness na ang tao nga siya gyud ay malapaso nakasala sa Dios. Ha? So mao ni ang katuyuan sa kasuguan. Ang kasuguan will make man know that oy, ikaw you are guilty kay naglapas ka sa kasuguan. No? So naa kay ang tao naa siya ay accountability sa Dios tungod sa kasuguan. So karon, verse 20. Therefore, conclusion na ni ingon ni Pablo sa iyang mga statement. By the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. No, for by the law is the knowledge of sin. You know, mga igsoon, sa mga Hudiyo, no? Sa Hudiyo, di ba, again, gihatag na to kanila ang kasuguan, law. Di ka ng kasuguan, gikan sa Diyos. Kaya gihatag na to kanila. Pero yun sa Bible, pinaagi ni kasuguan, dili ni makapa-justify sa mga nagsunod niya na. Rather, ang mahitabo ingon nini, hinoon, naging conscious ang tao nga he has knowledge, no? The knowledge of sin. Na guilty ko kay nakasala ko, malapason ko sa kasuguan. So mo na ang nahitabo karon, no? Padayon ta. Sa tanan gani, sa statement ni Pablo nga ang tao makasasala, diri na ta sa second portion sa mensahe. Di ba ang problem, ang tao makasasala. Kung ang tao makasasala, mo ay problem, question, unsa man ang solusyon? Naay solusyon. So karon, ang solusyon ni kunani, verse 21. But now, kita nyo, contrast na siya. Kaya ganina ang declaration, all man sinners. Pero karon, but now, the righteousness of God, apart from the law, is revealed. Being witnessed by the law and the prophets. So atong himay-himayon, no? Righteousness of God daw ipadayag. Why labot apart from the law? Okay? So kung mayroon taglaw, katong observance of the law of Moses, mauning mga Hudiyo, no? They observe the law of Moses. Karon ningon din sa verse 21, ningon ni Pablo, gipadayag ang righteousness sa Dios. Why labot sa law? Okay? Ug ang law and the prophets nag-witness ani.
In other words, mga igsoon, kung imo daw imong susihon daw maayo ba, tunan og maayo ang law ug ang prophets. When kag prophets, ang mga writings after the Pentateuch, di ba? Ang when kag law mga igsoon, the Torah, the Pentateuch of the Jewish people. Ang prophets, mo ng writing sa mga prophets. Kini daw Old Testament, in short, nagahisgot ni siya about the righteousness of God. Okay. So in other words, dito sa Old Testament, doon ay mga figures, doon ay mga symbols about the righteousness of God. Nakaroon ingon ni Pablo, but now, gipadayag sa Diyos kanato. So padayon na nato basa. Mao na ni ang righteousness karon nga gideklara ni Pablo, verse 22. Even the righteousness of God through faith in Christ Jesus, no, in Jesus Christ. Simple na kayo na ang statement mga igsoon, pero mao ni the heart of the message of Romans nga libro. Sulat sa Roma. The righteousness of God by faith in Jesus Christ. In other words, ang pagkamatarong nga iya sa Dios pinaagi sa pagtuo diha kang Hesukristo. No? Now, unsa may kalainan ng righteousness of God and righteousness of man? Doon ay kalainan ng mga igsoon. May kag righteousness of man, unsa man na? Mao na ang iyang good works. Nga gisulti ni Pablo, di pwede na, walay matarong. Actually, walay nangita sa Dios, walay maayo. Karon ang presentasyon ni Pablo, dili righteousness of man. Ingon ni Pablo, dai ko present sa inyo the righteousness of God. Ang pagkamatarong nga iya sa Dios. No? O kining pagkamatarong nga iya sa Dios mao ni through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, no difference. Meaning, Hudiyo ka man o dili Hudiyo, usara ang righteousness of God through faith in Jesus Christ. Mao na siya. In other words, tanan nga mga tao, nagkinahanglan sila og righteousness of God. Kay makasala man ang tao. Unsa ganiyang pangutana? How can a sinner become righteous before God? Ang tubag, you can become righteous before God by faith in Jesus Christ. Apart from the law, way labot sa pagtuman niya ng mga kasubuan. Kay nga no gani, another na po, for all, tanan ka nakakita siguro, if not all, no? All have sinned and fall short of the glory of God. Kaya kita ng tanang tao daw, wa yun ta nakaabot sa full glory of God sa atong mga binuhatan. Short man ta. Ang tao become unprofitable tungod sa iyang sala. Ang tao sa iyang pagkamakasala na forfeit niya ang katuyuan nga gibuhat sa Dios. Nga ganing gibuhat sa Dios ang tao for the glory of God. Ang tao na wala na nahimo niya. Mo nang ingon diha, man is short of the glory of God. Kung short, burara naging shot kag 3 points na basketball, gawa nakaabot sa ring ang imong bola. Which is the intention is to shoot the ball sa ring. Mao na ang glory of God na gusto ipasabot mga igsoon. Ang tao bisan unsaon niya ug buhat ug maayo, no, righteousness of man, short gyud siya sa glory of God. Dili gyud siya makahimo ana mga igsoon. That explain nganong gikinahanglan ang Roma 1:16 o 17. I am not ashamed of the gospel, ingon ni Pablo. This is the power of God unto salvation to everyone who believe. No? So mao ni mga igsoon, verse 24, dugang mga pahayag ni Pablo. Being justified, no?
Freely, may nangdanon ni atong emphasize ng Exono, kining word nga, freely, by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Ganina, no, righteousness of God. Okay? Karon sa verse 24, we are justified. Okay? So, paano na, no? Sa ating hinayang sa, paano nga ang makasasala nga hukmananan sa silot, unya matubang sa Diyos, kay hukmananan man siya, paano siya matarong, ma-justify? Ingon din pinaagi kang Jesus Christ. Yes, we mentioned ganina. Unya, ma-amaze pag yung kagaingon din kini freely by His grace. No? Libre ni, grasya ni, kining gisgutan nga righteousness of God. No? Through the redemption that is in Christ Jesus. Kining word nga redemption, mauning pulong sa kung tanawin mo ning doktrina bitaw about salvation. Sa kumiskwela kag seminary, nanay subject gitawag soteriology. Ang soteriology nga subject gikabil ini ang salvation. Ang word nga under niya usani kini gitawag redemption. Okay? Ang redemption ang pag-illustrate nini adunay tao nga baligya dito sa merkado, slave market. Kay sa Roman Empire mga igsoon, sa Rome sa Italy mismo, no? Halos katunga ang mga slaves dito. Common sa ila ang slave market mga igsoon. O gikan nini nga idea gikuha ang word na redemption, meaning dunay tao nga baligya sa merkado na palit niya. Gipalit. Okay? So mao ni siya ang concept sa redemption. Kita daw nga mga tao ang gihimo ni Jesus Christ nato sa iyang pagkalansa sa cross of Calvary, iya tang gipalit, gibayaran niya kita aron kita makagawas diha sa pagkaulipon, no? Mao na mga igsoon ang redemption. Giredeem ta ni Jesus Christ. Ug again ato nang balikan unya kining free unya grace ni siya nagpangunahuna. Verse 25. Whom God set forth as a propitiation by His blood. Another na po nga word sa soteriology. Kining word nga propitiation. Dili kayo ni kumuna to, no? Kining propitiation. Ang propitiation mga igsoon, God's righteous wrath, no? Anger of sin. Okay? Aron ma-illustrate na to, pareho ba niya na daw naisunog, grabe kalayo ba? Ma-picture out na to ang kasuko sa Diyos, grabe nang nagdilaab. But ingon din sa verse, by the blood of Jesus Christ, there is propitiation. Kaya ang propitiation mga igsoon, ang kalayo, gisabligat tubig, insubside ang namatay ang kalayo. The wrath, the righteous anger of God na appease, na kalba by the shedding of blood ni Jesus Christ sa cross of Calvary. Nahitabo ang propitiation. No? Diba? Ang natural standing sa unbeliever nga atubangan sa Diyos, hostility, enemy of God. Tungkol sa sala. That's why makabasa kang verse sa Bible, the wrath of God abideth in Him. Katong mga tao ba nga walay Kristo silang ginabuhi, John 3 verse 18, John 3 verse 36, the wrath of God, if you don't have the Son, abideth in you. Gingnahan ng mga unbeliever. No? Grabe ang kaibuwa sa kasuko sa Diyos, sa tao, tungkol sa iyang pagkamakasasala. Pero karon, the righteousness of God, nakalma ang tuman nga kasuko sa Diyos. Pinaagi sa gibuhat ni Jesus Christ sa hamiling dugo dito sa cross of Calvary.
Gi-emphasize na po sa verse 25, through faith. Again ha, mapakalma daw ang kasuko sa Dios pinagi sa pagtuo. Pagtuo niya kang Jesus Christ. To demonstrate His righteousness, because in His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed. So, the forbearance of God, mga igsoon, mao ni ang pagpugong sa Ginoo ba? Sa pagsilot. Diba? Righteous indignation naman ang naa sa Diyos. So gusto na niya mahukman sa silot. Pero ingon po ng Bible, si Lord, grabe po ng iyang forbearance. Pagpugong siyang kaugalingon, nga dili niya dayon hukman ang tao sa iyang sala. No? Na forbearance. To pass over the sins that were previously committed. Kaya nga no dayon siya plano sa Ginoo? Naaday siya plano. Verse 26, to demonstrate at the present time His righteousness. Again, ato nang emphasis ha, ang kalainan. God's righteousness and man's righteousness. Ang gipresent ni Pablo karon dinhi kanato, God's righteousness. Ang pamaagi ba sa Dios nga mamatarong ang tao? No? Ug ingon dinhi kining God's righteousness, that God, He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. In other words, yes, ang tao magkasala, no? Unya niya ang tao mutuo siya kang Jesus Christ. Karon moingon ang Dios, okay, you are now righteous. So mangutana ta, just ba ang Dios kung iyang imatarong ang tao? Kaya kiniyabayan sa Diyos nga, just siya. So, ang question, nga nung namatarong man ang tao, kung siya mutuo ni Jesus. No? Tungod kini mga igsoon sa isulti nato bagulan. Tungod sa gibuhat ni Jesus Christ alang kanato sa cross of Calvary. Kadto bayad sa atong mga sala. Di ba, dimensyon nato kanina, nga ang law and prophets testify about Jesus Christ. Di ba, itong na-mention kanina. So, taga ko ang example ha sa Old Testament. Mao ni ang nahitabo sa Old Testament. Na sila practice nga Yom Kippur, ang mga Hudyo. Kaya mo sa nang Yom Kippur? Day of Atonement. Practice nila na siya. Ang Day of Atonement, mao ni ang hitabo. Ang high priest, maghalad siya og baka. Musulod siya dito sa tabernacle na may Holy of Holies. Katong patay nga baka, isprinkle niya dito sa table of mercy seat ang dugo. Ang mahitabo, ang high priest ug ang iyang household to nga sacrifice. O karon hinlo na siya kay na-fulfill niya to. Ang sunod niya mo mugawas ang high priest. Inigawas niya na apoy duha ka kanding nga dalhon. Ang duha ka ang kining usa himuon siya nga sacrifice. Ang himuon sa high priest iyang ipatong ang kamot niya sa agdan sa kanding, niya patyo ng kanding. Ang dugo na ito, dalawin na po dito sa mercy seat. Kaya katong dugo, mauto siya ang, ingon sa Bible, mauto siya ang makapabayad, no? Sa sala sa mga katauhan. Okay? Naapay sa kakanding na bilin. Kaya duha man sa kakanding. Mabasa ninyo na kung you have time, Leviticus chapter 16. Ang ikaduha ng kanding, gitawag to siya nga scapegoat. Scapegoat. Iniguman na to, katong kandinga, dili ko siya patyon, dalawin ko siya sa wilderness. Wilderness. Wala, pabayaan na ko siya dito. Mao na may tabo sa katong usa ka kanding. Mao na ang practice sa atonement, kung sa may mga meaning adto. Na yung mga meaning anak mga igsoon. Pag sacrifice sa una nga kanding, meaning,
gibayaran na payment sa sala. No, gibayaran. Katong kanding nga gibuhian sa wilderness, nagahisgot kadto sa the removal of sin sa tao. No? Wala na diha kaniya ang sala. Kaya na yung mga propesya ni for example sa Old Testament usab, as far as from the east to the west, maupod ang pag-remove sa Ginoo sa sala sa iyang mga katawhan. No? Mao na mga igsoon ang atonement nila. Okay? Sa New Testament, di ba, ang Old Testament, ingon nato, they testify, maingon sa Bible ganina, about the righteousness of God. Kinsa gani ang righteousness of God? Ang presentation niya, si Jesus Christ. No? Sa New Testament, kung basahon nimo ang Hebrew, Book of Hebrew, chapter 9, chapter 10, nga si Jesus Christ, siya mao ang fulfillment ni atong atonement. Katong sacrifice sa Old Testament nga atonement, mga shadow lang to, no? Ang reality di ay mao gyud ay si Jesus Christ. Ang practice nila sa una temporary o incomplete. Ang satana ni Jesus Christ, ang sacrifice ni Jesus, permanent and complete, mga igsoon. Mao na ang contrast. So, ang gisgutan karon dinhi nga ang Dios pagamatarungon niya ang tao nga mutuo kang Hesukristo. No? So again, just ba ang Dios kun imo na niya? Ingon sa Bible mga igsoon, just siya. Meaning wala na violate ang justice of God. No? So karon, padayon. Verse 27, where is boasting then? It is excluded. By what law? Ang pangutana of works? Ang tubag, very clear. No. Again when ka works, ang justification, ang pagkamatarong, ingon ang Bible, gitubag na dadaan sa Bible. No, not by works. Kung sa daw nga law, ang gipresent sa Bible, the law of faith. Mo nang gusto sugo sa Ginoo sa tao karon. Ang kasuguan sa Ginoo magtuo ang tao kang Hesukristo. Mga igsoon. Kay kini walay boasting ni. Kinsa may atong i-boastan nga di man kita mo dai ang tao dili mo dai kita ang makapamatarong sa atong kaugalingon, di ta makapanginambog. Kinsa ang atong ipanginambog? Ang Dios, ang Ginoo. Kay siya ang tinugdan ni ining tanan. Therefore, we conclude, conclusion, that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. No? Ang kasuguan sa Old Testament, nindot kayo, praise God. Kay mong sundo ng kasuguan, kayo yun na nimo. No? Pero again, apart from the law, way labot yun ang kasuguan mga igsoon. But by faith, no? Pagtuo diha kang Jesus Christ. Verse 29, is He the God of the Jews only? Is He not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Praise God, no nga. Kini dayong Savior sa mga Hudiyo is the same Savior natong mga Hentil. Pareho rag Savior by faith in Jesus Christ. Verse 30, since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Moro nang ang pasabot ra gyapon dinhi ni Pablo, Hentil ka man or Hudiyo, kay ang circumcised mao ning Hudiyo. Ang uncircumcised mga Hentil, no, dili Hudiyo. Pareho ra equation ingon sa pulong sa Ginoo, the same denominator. Everyone need Jesus Christ. So do we then make void the law through faith? Dako man nga question karon. Kay dili dai ang keeping the law ang makapamatarong.
Gihimo ba nato nga void ang law or useless? Tubag po ni Pablo, yung po ni Pablo, certainly not. On the contrary, we establish the law. Kini daw nga doctrine nga gipresent ni Pablo mga igsoon, dili ni siya contradiction sa Old Testament nga law. Gani among gi-uphold no ingon ni Pablo dia, we establish the law. Kay kung sa other passages atong tunan, Jesus comply the righteous requirements of the law, mga igsoon. Siya mo nag-comply si Jesus, siya naghimo. Di ba, ingon sa Bible, walay tao nga nagsunod sa kasubuan. No? Nagsunod ba nga completely ba? Walay tao. Here come Jesus. Si Jesus, mga igsoon, He completely fulfilled the righteous requirements of the law. Si Jesus. That's why He died for our sins. Kaya nga naman, mao man ang law. Ang main idea sa law, mga igsoon, ang nagsupak sa kasubuan, mamatay. Mao na siya ang kasubuan. Gig-fulfill ni Jesus Christ sa cross of Calvary, iya kitang giluwas. Mao nang atonement, mga igsoon. Ang mensahe sa cross of Calvary mao ni, the grace of God was appeased or come down, nakalma ang iyang righteous anger, no? Nakalma tungod sa kamatayon ni Jesus Christ. Ug dili lang diha, the sin of people, sala sa mga katawhan, na remove diha kanila, mga igsoon. Mao na ang atonement sa gihimo ni Jesus Christ. Ang mga sala nato, no? Dili na nakabigon bato kanimo kay ano, gibayaran na ni Jesus Christ. No? Mao na mga igsoon ang mensahe nini nga libro sa Roma, no? Dunay problem, adunay solution. Very clear. The problem, ang tao makasasala, nakinahanglan siya o Roma 1:16. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation. No? Kunya sa atong gitunan din hindi ay nga ang gospel ni Jesus Christ, kung kini iwali, itudlo, kung ang tao sa gani motuo, mao ning pamaagi sa Dios nga mamataron ang tao. In compliance the justice of God. Ang justisya sa Ginoo nagaingon, ang soul sa sala kamatayon. Ug ang naghimo niya na alam kanato, mga igsoon, si Jesus Christ. Doon na pa ko ibilin nga pangutanan kanato, no? Pwede ba ang tao magpakamatay alang sa iyang isig katao? May ng tao, sige, mag-volunteer ko, nakasala man ka, ako'y volunteer magpakamatay sa cross para nimo. Question, pwede ba na? Yes or no? No. Ang rason ini mo ni nganong dili pwede. Tungod kay ang min volunteer, siya po mismo makasasala. You cannot be qualified to volunteer para sa imong isigataw kay ikaw mismo na kay bayranan sa Dios, na kay atraso. Mo na mga igsoon, there is only one that will qualify nini. Siya ang atong atonement or sacrifice. Aron nga kita ma-reconcile balik sa Dios. Ang presentation ni Pablo, kini nga usa nga makapamatarong nato is Jesus Christ. No? Sino pa mga igsoon nga kini no gikan dinhi karon nga mensahe, the more nga ipasabot ni Pablo kanato sa ubang sa sunod nga chapter nganong naingon ani man ni, no? So hinaut pa nga Ginoo magahatag kanato mga paggiya, ma-observe nato no mga kamaturan nga atong nakatunan karon. Mag-aampo kita. We thank you, dear God. Salamat Amahan sa imong mga plano alang sa mga katawhan diri sa kalibutan. Yes, we mess up.
We are sure of your glory tungkol sa mga sala namo, O Dios. Pero salamat Ginoo nga bisan yes nasuko ka, gipugnan nimo ang imong kasuko. Salamat Lord nga gipadala nimo ang imong bugtong anak nga si Jesucristo. Aron nga pinaagi kang Jesucristo, possible mahimong matarong ang tao sa imong atubangan. Salamat o Diyos nga si Jesus Christ dito sa cross of Calvary iyang gisacrifice aron nga mabayran ang among mga sala. Ug karon mawagtang ang among mga sala niya nga atonement sacrifice. Ug wala kami lain nga pagadaygon sa walay katapusan. Ikaw lamang o Diyos. Kay ikaw ang nagaplano o ang nagabuhat niini. Apart from the law, apart from work of man, only by free and grace of our Lord Jesus Christ. Mahimayaon ka o Diyos sa walay katapusan. Salamat nga namatarong kami sa dihang kami nagtuo diha kang Jesucristo. Pagkamoy ha Lord ang mga kamaturan sa among kasing-kasing. In Jesus' name we pray. Amen.